Isang flashback ang ipinakita kung saan gustong magpaturo ni Tenza kay Xian kung paano gumamit ng espada at pumayag naman si Xian na turuan siya. Ipinakita rin ang eksena kung saan napuruhan ni Zujin si Xian kaya galit na gumanti si Tenza. Pero kahit napakabilis ng kanyang mga pag-atake gamit ang espada ni isang beses ay hindi niya nataman ang kalaban. Hanggang sa malapitan siya ni Zujin at mabutasan ang kanyang katawan. Dahil dito, napilitan silang tumakas ni Xian at Norugay. Pagbalik sa kasalukuyan, hindi pa rin makalimutan ni Xian ang ginawa ni Zujin sa kanyang estudyante na si Tenza. Dahil sa patuloy at paulit-ulit na pag-atake ni Xian kay Zujin, unti-unting bumagal ang regeneration nito at pati ang itsura niya ay tila tumanda na. Sa isip ni Norugay, mukhang wala nang magagawa pa ang kalaban. Pero pinalutang ni Zujin ang mga nahating piraso ng katawan sa paligid at pinaulan ito kina Xian at Norugay habang ginagamit ang pagkakataong iyon para makapag-recover. Napansin din niyang pagod na si Xian dahil ang paulit-ulit nitong paggamit ng tao ay unti-unting nagpapaiksi ng kanyang buhay. Nang mapaupo si Xian dahil sa natapakan niyang piraso ng katawan, hindi pa rin siya tumigil at nagawa pa ring hiwain ang mga pirasong papunta sa kanya. Pagkatapos nito, agad siyang lumapit kay Zujin upang atakehin ang tanden nito pero nakaiwas ang kalaban. Kaya dinampot ni Xian ang naputol na espada at direkta itong ibinato sa tanden ni Zujin. Pareho na ngang nanghihina ang dalawa kaya lalapit sana si Norugay para tumulong pero agad siyang pinigilan ni Xian. Maya-maya, nabalot si Xian ng mga bangkay na ikinatuwa ni Zujin, pero nagulat ito nang makaligtas pa rin si Xian. Nagtaka si Zujin kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito para sa taong patay na. Sumagot si Xian na wala pa siyang nagagawa, hindi pa siya makapagluksa, hindi pa siya magawang magalit habang buhay pa si Zujin. Mariin niyang sinabi na gagawin niya ang lahat kapag napatay na niya ito. Habang papalapit siya sa kalaban, makikita ang takot sa mukha ni Zujin. Sinubukan ni Zujin na umatake mula sa likuran gamit ang lumulutang na espada, pero nakaiwas si Xian. Agad namang tumalon si Zujin sa tubig, at pag-ahon niya ay nag-anyong babae na siya at bumalik sa kanyang natural na anyo. Maya-maya, nagbago ang ilang bahagi ng kanyang katawan at ginamit niya ang Kishikai form. Dahil dito, sabay na sumugod sina Xian at Norugay. Sa kanilang palitan ng atake, nagawa ni Zujin na masugatan si Xian. Dahil sa sugat na iyon, naalala ni Xian ang kanyang pagkabata. Natatakot siya noon sa kanyang ina na isang traveling entertainer. Ang palabas nila ay isang batang bulag na kayang umiwas sa mga atake ng mga customer gamit ang wooden sword. Ginagawa nila ito para mabuhay. Ang mga peklat ni Xian ay bahagi ng palabas, ngunit tunay na bulag siya mula pagkasilang. Kalaunan, may isang high-rank Kenyo na nakarinig tungkol sa kanya at pinasok siya sa Tadose Guild para sa mga bulag. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa Yamada clan. Bilang isang Yamada student, itinago niya ang kanyang nakaraan dahil nahihiya siya rito. Pero naalala niya ang isang eksena kung saan mariing sinabi ni Tenza na ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Dahil doon, hinangaan ni Xian ang tapang ni Tenza at nakita niyang tinanggap ito ng iba dahil sa pagiging totoo nito sa sarili. Pagbalik sa kasalukuyan, iyon ang nagbibigay ng lakas kay Xian para magpatuloy sa laban kahit kapalit pa ang kanyang buhay. Kinuryente siya ni Zujin at natawa pa ito habang sinasabing kaya niyang gamitin ang Kishikai form kahit nagre-recover. Pero pinahinto siya ni Xian dahil para sa kanya ay walang laman na pagbabanta ang anyo at kakayahan ni Zujin dahil sa kalaunan, ang tao nito ay magiging tulad din ng sa isang human. Dahil hindi na nila kayang maglabas pa ng pamatay na atake, ang laban ay magiging labanan na lang ng endurance. Sinabihan din ni Xian si Norugay na huwag nang makialam dahil magiging mapanganib na ang mangyayari. Mabilis niyang nahiwa ang kamay ni Zujin at sinaksak ang tanden nito. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ni Yuzuriha noon na hindi mo kailangang hiwain ang kalaban ng daang beses, mas madali kung tutusukan mo lang ang tanden gamit ang espada. Nang maputol na ni Xian ang mga kamay at paa ni Zujin, iniwan niyang nakabaon ang kanyang espada sa tanden nito. Pero ang tanong, gaano niya ito katagal mapapanatiling nakabaon? Ayon kay Mei, habang nagre-regenerate ang kalaban ay tumutubo ang mga vines. Ilan sa mga vines na iyon ang tumusok sa katawan ni Xian pero pinanatili pa rin niyang nakabaon ang espada. Tulad ng sinabi niya kanina, ang laban na ito ay magiging laban ng kanilang endurance. At habang sumisigaw, mariin niyang sinabi, kung mamamatay silang dalawa ngayon, siya ang panalo. Hindi alintana ni Xian ang sakit na nararamdaman niya dahil para sa kanya ay wala iyon kumpara sa sinapit ni Tenza. Pilit naman siyang pinapatigil ni Norugay dahil alam nitong ikamamatay niya ang ginagawa. Pero sinabi ni Xian na huwag siyang lalapitan at dapat umalis na si Norugay upang hanapin ang iba.
Hindi yun maintindihan ni Nurugay dahil sa pagkakakilala niya kay Shien ay isa itong matalinong tao na laging pinag-iisipan ang bawat hakbang at alam ang tamang desisyon. Kaya napasigaw siya, parang hindi na ito ang Shien na kilala niya. Sandaling natahimik si Shien at naalala ang nangyari noon kay Tenza at ang sarili niyang pagtakas. Ngayon ay sinisisi niya ang sarili kung bakit hindi siya gumawa ng tamang desisyon noon. Ang tanging nagawa niya ay tumakbo kaya hindi niya mapatawad ang sarili. Habang nadadagdagan ng mga vines na tumutusok sa kanyang katawan, muli niyang pinilit si Nurugay na umalis na. Nag-alinlangan man si Nurugay dahil sa sitwasyon ay napilitan na rin siyang umalis habang umiiyak. Habang tumatakbo, naalala niya ang dati niyang sinapit kung paano niya nawala ang mga taong mahal niya at kung paano niya hindi mapatawad ang sarili. Nadapa pa siya sa pagtakbo at tuluyang napaiyak habang naaalala ang sinabi sa kanya ni Tenza noon. Maya-maya ay bumangon siya, at sa kanyang pagtalikod ay tila nakakita siya ng isang ilusyon kung saan dinampot ni Tenza ang espada. Napaiyak si Nurugay habang binabanggit ang pangalan ni Shien. Ngumiti naman si Tenza at sinabi na iisa lang ang paraan na dapat gawin. Naunawaan iyon ni Nurugay at agad niyang kinuha ang espada. Makikitang nabalot na ng vines ang buong katawan ni Shien nang bigla siyang tulakin ni Nurugay at mabilis na tinanggal ang mga vines na nakapalibot sa kanya. Pagkatapos nito ay mahigpit niya itong niyakap kaya napatanong si Shien kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Nurugay na ginagawa niya iyon upang makapag-recover ang tao ni Shien. Nang makawala si Shien sa pagkakayakap, sinabi niyang hindi iyon gawain ng isang babae kahit may iba pa itong dahilan. Natawa naman si Nurugay at sinabing ngayon ay parang bumalik na ulit ang dating Shien. Sinabi rin ni Nurugay na aabuti ng halos isang araw bago makapag-recover ang kalaban, kaya mas mabuting hayaan na lang ito. Pero hindi iyon matanggap ni Shien dahil kung gagawin niya iyon ay hindi niya may paghihiganti si Tenza. Dito sinabi ni Nurugay na hindi namatay si Tenza na may pagsisisi. Habang buhat niya ito noong tumatakas sila, nakita niyang nakangiti si Tenza, isang ngiting malungkot pero astig. Kaya sinabi niya kay Shien na huwag na niya itong ipaghiganti. Muli siyang yamakap kay Shien at sinabing pag-uusapan na lang nila si Tenza kapag nakalabas na sila ng buhay sa lugar na ito. Dahil dito, pumayag na rin si Shien at sinabi na puntahan na nila ang iba. Nagpasalamat din siya kay Nurugay dahil para sa kanya ay binigyan siya nito ng bagong buhay. Nagkaroon na rin ng bitak ang bote ni Zujin habang ang talisman ni Shien ay may kaunti pang natitira. Sinabi ni Sigiri na wala ba itong pakialam dahil kung ipagpapatuloy pa nila ito ay pareho lang silang mawawalan ng taong mahal nila at nakakalungkot lang kung mangyayari iyon. Ngunit bigla namang napansin na unti-unti nang nagiging abo ang talisman ni Gabamaro. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.